Ang Wandom ng Pangasinan, na kilala rin bilang Loyang ng Caboloan, ay isang makapangyarihang sinaunang kaharian na matatagpuan sa masaganang lambak ng Ilog Agno sa Hilagang Pilipinas. Ang kabisera ng kaharian ay Binalatongan, na ngayon ay kilala bilang lungsod ng San Carlos sa lalawigan ng Pangasinan. Ang pangalan ng Pangasinan ay nangangahulugang lugar ng paggawa ng asin. Ito ay hango sa asin ang salitang asin sa Pangasinan. Ang Pangasinan, tulad ng iba pang mga isla sa Pilipinas, ay pinaninirahan ng mayayamang Austronesian sa pamamagitan ng paglalayag sa dagat at pananaliksik ng mga isla nito. Nagtatag sila ng pamayanan sa kahabaan ng Lingayen Gulf at ang bahagi ng sinaunang ruta sa kalakalan ng Austronesian sa India, sa China at Japan mula noong ika-8 siglo. Ang mga lugar sa kasalukuyang lalawigan ng Pangasinan tulad ng Lingayen Gulf ay isang nasaad ng iba't ibang barbarians bilang isa sa mga lugar ng kalakalan kasama ang Mai. Nagpadala si Caboloan ng mga emisaryo sa China noong 1406 hanggang 1411. Ipinakilala ng mga emisaryo ang 3 sunod-sunod na pinuno ng Caboloan sa mga inchik sa China. Noong ika-16 na siglo, tinukoy ng mga Espanyol ang port settlement ng Ago bilang Port of Japan. Ang mga lokal ay nagsusuot ng kasuotang tipikal ng iba't iba pang maritime Southeast Asian na grupong etniko bilang karagdagan sa Japanese at Chinese silk. Maging ang mga karaniwang tao ay nagsusuot ng mga damit na cotton ng Chino at Hapon. Si Limahong, isang Chinese courtier at warlord, panandili ang sumalakay sa politika pagkatapos sa kanyang pagkabigo sa labanan sa Maynila noong 1574. Pagkatapos ay nagtayo siya ng isang enclave ng Wukong, Japanese at Chinese pirates sa Pangasinan. Gayunpaman, ang ipinanganak sa Mexico na si Juan de Salcedo at ang kanyang persa ng sundalong Tagalog, Bisaya at Latino ay sinalakay at winasak ang kahariang pirate town. Indigenous tribe. Ang mga taga-Pangasinan ay tinutukoy bilang Pangasinense. Ang Pangasinan, tulad ng iba pang mga isla ng Pilipinas, ay pinaninirahan ng mayayamang Austronesian sa pamamagitan ng dagat sa panahon ng paglawak ng Austronesian. Nagtatag sila ng mga pamayanan sa kahabaan ng Lingayen Gulf at bahagi ng sinaunang ruta ng kalakalan ng Austronesian sa India, China, at Japan mula noong ika-8 siglo. Ang kultura ng Pangasinense ay isang mayayamang halo ng mga impluwensyang Malayo-Polynesian, Hispanic American at Chinese. Kabilang sa kilalang tao sa lahing Pangasinan, si Fidel Ramos na ipinanganak sa Lingayen at nagsilbing gabinete ni Corazon Aquino at bilang Chief of Staff ng AFP at kalaunan kalihim ng National Defense hanggang naging ika-12 Pangulo ng Pilipinas. Paniniwala. Naniniwala ang mga taga-Pangasinan sa isang pantheon ng mga natatanging Diyos o mga Diyosa. Kabilang dito ay ang Ama Gaolay, ang pinakamataas na Diyos pinuno ng iba at ang lumikha ng sangkatauhan. Ikita ang lahat sa pamamagitan ng kanyang tirahan sa himpapawid. Siya ang ama ni Ageo at Bulan. Ageo, ang Moros at taciturn sun god na masuriin sa kanyang ama. Bulan, ang maligaya at malikot na Diyos ng buwan na ang malabong palasyo ay pinagmulan ng walang hanggang liwanag na naging mga bituin, ginagabayan ang mga paraan ng mga magnanakaw.
Bukod dito ay meron silang mga alamat tulad ng istorya ni Ordua. Si Ordua ay isang maalamat na babaeng mandirigma. Ay tinuturing na isang pangunahing tawang babae sa Pangasinan. Turismo. Hindi kumpleto ang paglalakbay sa Pangasinan kung hindi ka bibisita sa Cape Bolinao Lighthouse na nag-aalok ng napakagandang tanawin ng West Philippine Sea. Itinayo ito noong 1905. Ang masaysayang parola na ito ay nakatayo sa ibabaw ng Punta Pedria Point sa bayan ng Bolinao. At ang iba pa, katulad ng Bolinao Falls, Tondol White Sand Beach, Patar Beach, Gandalingan Blue Beach, Lingayen Beach, Antong Falls, Deep Fall, Kabunguan Beach, Sky Plaza, Cape Bolinao, Culebra Island, Loca Park 100 Island. Sa ngayon, ang Pangasinan ay patuloy sa pagpapaunlad ng bayan nito. Patuloy rin sa pagpapaganda ng kanilang lugar at ang pagpapahikayat ng mas maraming turismo hanggang sa susunod na henerasyon. Hanggang dito na lang muna. Suportahan nyo ang channel na ito para sa pananaliksik sa ating kasaysayan. Maraming salamat, kapatid.